Naranasan mo na bang managinip na nalalagas o isa-isang nahuhulog ang iyong mga ngipin at siguradong hanggang sa pagising mo ay dala-dala mo pa rin ang isipin kung ano nga ba ang nais ipakahulugan ng panaginip mong ito? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa bidyong ito ay ating talakayin at alamin ang iba't ibang ibig sabihin ng ganitong klase ng panaginip ayon sa siyensya, pag-aaral at ayon sa paniniwala. Kaya kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Bakit nga ba tayo nananaginip? Ito ba ay kabaliktaran ng katotohanan at maaring maganap? O isa itong koneksyon at pahiwatig na maaaring mayroong kaugnayan sa realidad nating buhay? Gaano ka nga ba kadalas managinip at ano-ano naman ang mga napapanaginipan mo? Alam mo ba na tayo ay nananaginip minsan ay dahil sa labis na pagod? Dahil sa marami tayong iniisip bago matulog? At maaaring sadyang kampante at kalmado lamang ang ating pananaw upang mabuksan ang malayang kamalayan o panaginip. Subalit naranasan mo na rin bang managinip na nalalagas o nahuhulog ang iyong mga ngipin? Ano nga kaya ang nais ipahiwatig ng panaginip na ito? Lagi nating naririnig sa mga matatanda na kung sakali raw na ganito ang inyong panaginip, ay mangyaring soplahin mo ito sa pamamagitan ng pagkagat sa kahoy upang makontra nito ang anumang negatibong pangyayari na maaaring dumating sa iyo. At ayon pa nga sa kanila, ay kadalasang mayroong malapit na kamag-anak o kapamilya ang maaaring pumanaw kung ganito ang inyong panaginip. Subalit batid mo ba na mayroong pang mas malalim na ibig ipabatid o ipahiwatig sa atin ang ganitong klase ng panaginip at dapat mo itong malaman? Ayon nga sa pananaliksik ng ilang mga dream analyst, kung ganitong panaginip ang iyong nararanasan, mayroon itong kaugnayan sa ating kasalukuyang nararamdaman o nararanasan. Kung sakali raw na managinip ka na natanggal ang iyong ngipin at kasunod nito ay mayroong lumabas na insekto sa pinag-alisan nito, ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang mga bagay o saloobin na gumugulo sa inyo at nais mo itong isiwalat, subalit nagtitimpi ka lamang. Samantalang kung sa pagtanggal naman ng isa mong ngipin ay sunod-sunod nang sumama ang iba pa, ito ay maaaring magandang balita na ang mga mabubuti at magaganda mong ginawa sa iyong kapwa ay sunod-sunod ring babalik sa iyo o magiging good karma. Kung mababasag naman ang inyong ngipin sa inyong panaginip, ito ay kaugnay ng inyong pagkakaroon ng weak speech. Halimbawa nito kung ikaw ay nagkaroon ng isang argumento o di pagkakaunawaan, kamakailan, at doon ay hindi mo nga nasabi at naipahayag ang iyong point of view o saloobin. Kung isa-isa namang nalalaglag ang inyong ngipin at hindi mo nga ito makontrol o mapigilan, ito ay maaaring nagpapahiwatig naman na mayroon kang nasabi o naikwento o naisiwalat na lihim o sikreto ng ibang tao na dapat ay hindi mo ito ginawa sapagkat nagbunga lamang ito ng gugulo o ikasasama. Kung sakali naman na umuga lamang ang inyong ngipin sa inyong panaginip, subalit hindi naman ito nalaglag o nabunot, ito ay nangangahulugan na meron kang nais makausap o komprontahin at marapat ka nang mag-isip at magdesisyon kung magsasalita ka na ba o mananahimik lamang. Kaya nga sa oras na managinip ka na nauugnay sa inyong ngipin, ay magnilay-nilay kang mabuti dahil maaaring may nais ngang ipahiwatig sa iyo sa iyong kasalukuyang buhay o sitwasyon ang iyong mga panaginip.
Ang pagkagat din naman sa kahoy ay hindi masama. Depende na lamang ito sa inyong paniniwala. Ikaw, naranasan mo na rin bang managinip ng katulad nito? Ano ang inyong ginawa sa inyong paggising? Hello, what's up? Your best here. Ang mga nagagandahang mga halaman sa bakuran man o sa ating mga tahanan ay hindi lamang naging kahiligan ng ating mga kababayang plantito at plantita dahil lamang sa bigay nitong ganda. Sapagkat, maliban pa dito, ang pagkakaroon ng mga halaman sa bahay ay nakakatulong din upang mapanatili ang sariwang hangin sa paligid. Napapagaan din ito ang pakiramdam at nagpapalubag sa nakakapagod nating pang-araw-araw na buhay. Ayon nga sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng ilang paso ng munting halaman sa bahay ay nakakatulong upang mabawasan ang polusyon sa hangin na may daladalang benzene at formaldehyde. Dagdag pa rito, maaari palang maging creative ang isang tao kung palagi siyang nakakakita ng mga luntiang halaman. Kaya sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga natatanging halaman na dapat meron ka sa iyong silid tulugan. Alam naman natin na halos 1/4 ng ating oras ay nailalagi natin sa higaan o sa pagpapahinga at pagtulog. Kung kaya, mainam na dapat maglagay din tayo ng mga natatanging halaman na healthy na sa kalusugan ay nakakatulong pa para magkaroon ng mahimbing na tulog. Narito ang mga halamang maaari mong pagpilian at ilagay sa iyong silid tulugan. Lavender o lavandula. Hindi mo aakalain na isa ang lavender sa mga magandang halaman na maaaring mabuhay kahit sa indoor man. Paarawan mo lamang ito ng ilang oras o kaya naman na ipwesto mo sa bintana kung minsan. Hindi rin kailangan ng halamang ito ng labis na dilig at madali pang alagaan. Lady Palm. Lady Palm o Rhapsis excelsa. Ang animoy pamaypay na halamang ito ang isa sa mainam na bedroom body. Ano man ang ayos ng inyong silid ay tiyak babagayan nito. Hindi mahirap alagaan ang Lady Palm na kahit ilaw lamang ng bumbilya ay sapat na at diligan ang lupa nito kung natutuyo na. Rubber plant o Ficus elastica. Ang may lapad at makikinang na dahon ng halamang ito na rubber plant ay isang magandang pagpipilian upang ipwesto sa ating silid tulugan. Nangangailangan lamang ito ng katamtamang sikat ng araw at minimal na atensyon. Areca palm. Areca palm ang isang munting palmera na kadalasang tumataas hanggang 6 o 7 talampakan. Kaya kung itong Areca palm ang gusto mo sa iyong silid tulugan, marapat lamang na mayroon kang sapat na espasyo kung sakaling ito ay lumaguman. English ivy. Hedera helix o English ivy, isang gumagapang na halamang baging, kung kaya maaari mo rin itong ilagay sa hanging pots at isabit sa may gilid ng inyong silid tulugan. Boston fern o Neprolepsis exceltata. Sa halagang 1,000 pesos o mas mababa pa, ay maaari ka nang magkaroon ng Boston fern. Ang pakong ito na kadalasang tumutubo sa mga kagubatan sa Pilipinas ay isang magandang opsyon din para ilagay sa ating silid tulugan. Subalit tandaan na naglalagas ang ilang dahon nito araw-araw, kung kaya mainam na laging lagyan ito ng saluhan o linisin araw-araw. Chinese evergreen. Chinese evergreen o Aglaonema commutatum. Isang indoor na halaman na may mga mapupusyaw na berding dahon at may mga puting batik. Mainam itong diligan araw-araw at paarawan din kung minsan. Gaya ng ilang indoor plants, mainam din ito sa ating silid tulugan. Snake plant o Sansevieria trifasciata. Ang maladramatikong espadang dahon ng halamang ito na tinatawag ding dila ng biyanan ay isang magandang bedroom plants. Mahaba rin ang life cycle ng halamang ito at hindi mahirap alagaan. Dracena. Ang mga kapamilya ng Dracena ang isa sa mga halaman na mainam na air purifier.
Madali rin lamang alagaan at hindi nangangailangan ng sobrang atensyon. Lazy Tree Philodendron. Mainam ilagay sa silid tulugan ang Lazy Tree Philodendron. Ang mga dahon nito na mayroong animoy mga lace na gilid ang isa sa mga magandang display rin sa loob ng ating bahay. Ang konting tubig at sapat na sikat na liwanag ng araw ay okay na sa halamang ito. Daiphin Vasia at iba pang uri nito. Daiphin Vasia o kilala rin bilang Dam Cane, isang halamang indoor na may malalapad na dahon. Mainam ang halamang ito bilang display sa loob man at labas ng ating tahanan. Subalit kung may alaga kang hayop na mahilig gumuya ng dahon, ay ilayo mo na ang halamang ito sapagkat ang dagta ng Dam Cane ay mayroong crystals na maaaring nakaka-irritate ng mucous membrane. Rosemary. Rosemary o Rosmarinus officinalis, isang culinary herb na dagliang nangangamoy ang dahon kung iyo itong mahawakan. Mainam din ito sa ating silid tulugan at magpapapresko ng hangin sa oras ng ating pamamahinga. Pothos o Epipremnum aureum. Isa ang pothos sa pinakamadaling alagaang houseplant. Mayroon itong heart shape na mga dahon at gumagapang hanggang ilang metro. Sapat na sikat ng araw o tubig ay maaring maging malusog na ang halamang ito at magbibigay din ng ganda sa inyong silid tulugan. Peace Lily. Peace Lily o Spathiphyllum species. Ang eleganteng halamang ito gaya ng Peace Lily ay mainam sa loob ng ating silid tulugan. Hindi nangangailangan ng sikat ng araw at napakagandang alagaan. Mayroon din itong mga mapuputing bulaklak na sumisibol nga sa luntian nitong mga dahon. Ayan, mailan ka na ba sa mga halamang ating nabanggit? Mga halaman na pagpipiliang ilagay o ipasok sa inyong silid tulugan upang makatulong sa mahimbing at presko ninyong pagtulog. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.